Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, may post si Fujinius kahapon na nag-cause ng confusion, no? Itong pinost ni Fujinius ay regarding ito sa kaso ni Tito Norman na anti-alias law or yung illegal use of alias. Ang dami nag-PM sa akin. Pinost ni Fujinius daw ito, pero bakit bandang dulo acquitted daw si Tito Norman? Tamo ha? Banda dito sa dulo, ha? Wait lang ha. Ayan o, nakalagay dito, wherefore premises considered the appeal is granted. Kasi nag-apila sila eh. The judgment of the Metropolitan Trial Court, Branch 28 Manila, dated 4 August 2022 in criminal case number blah 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 is reversed and set aside accordingly. The accused appellant Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo E. Antonio is hereby acquitted of the offense of violation of sections 1 and 3 of Commonwealth Act of 142 as amended by Republic Act number 6085 for failure of the prosecution to prove his guilt beyond reasonable doubt. So nag-fail daw yung prosecution na na i-prove siya yung guilt niya beyond reasonable doubt. Yun na nakalagay dito sa decision na to. Now, may kinalaman ba ito sa pangalan ni FLM? Wala. Kasi ganito yan mga men, ang illegal use of alias kasi, kung mababasa nyo, ang anti-alias law, ito yung paggamit mo ng alias sa business transaction na bawal. Nagigets nyo? Hindi ito tungkol doon sa paggamit niya ng Francis Leo Marcos na pangalan. O tama, yung hindi ito regarding sa birth certificate niya. Ang issue ng anti-alias law, kung ginamit ba sa business transaction yung alias niya na Francis Leo Marcos, yun ang na-fail na patunayan ng prosecution. Pero bakit siya na-acquit? Kasi guilty na siya dito nung una eh. Inapilan nila ito. Ito nakalagay naman dito. Saan ba yon? Ayan o. Nung nag-guilty siya, nakalagay dito, wherefore premises considered judgment is hereby rendered finding the accused Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo Marcos E. Antonio guilty beyond reasonable doubt of violation of Section 1 and 3 of Commonwealth Act number 142 as amended by Republic Act number 60 blah 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 blah. So, ang penalty niya dyan, pagkakakulong ng 3 years. 'Di ba? 3 years at multa na 10,000 pesos. Yun ang penalty niya diyan. Ito yung mga nangyari. So nung napatawan siya ng guilty diyan, on August 26, 2022, the accused appellant filed a motion for reconsideration. Nag-file sila ng MR of the judgment dated 23 August 2022. So nahatulan siya nung 23 August 23, 2022. Nag-file sila ng MR nung August 26, 2022. 'Di ba? Then however, the same was denied as the court ako finds no justifiable grounds to reconsider its judgment. Then ang ginawa nila, nag-appeal sila. On November 10, 2022, the accused appellant filed his memorandum of appeal. The plaintiff appeal, on the other hand, did not file a memorandum. The plaintiff appealee. Sorry So nag-file sila uli ng memorandum of appeal. No? Pero yung kalaban nila hindi na nag-file ng memorandum
ng memorandum. Hindi na umano, basta hindi na nag-file. Ito yung sana naiintindihan nyo, kaya siya na-acquit. Hindi na nag-file yung kalaban ni FLM. Kasi ano to I think NBI yata yung nag-ano nito yung nagkaso Kasi ang iniisip namin diyan, ang penalty kasi ni Tito Norman diyan nakalagay dito. 3 years ang nakalagay. 3 years at 10,000 pesos. So si FLM nung time na yun kasi nakakulong na siya ng 3 years. Basta almost 4 years yata siya nakakulong. So ang iniisip kasi siguro nung nag-file, kahit ilaban nila yan, yung pagkakakulong niya kasi ibabawas din sa penalty nito So meaning, na-serve niya na rin yung sentence niya. Wala din. Kahit ilaban nila. Siguro ang ilalaban na lang dito yung records na lang na, pero sana nilaban. At least kahit papaano may record na convicted siya. 'Di ba? Pero syempre, marami kasi dahilan pwedeng ayaw na nilang pag-aksaya ng panahon. Kasi kung katulad yun na sinabi ko, pagka inapila nila yan, ganun din naman. Nakulong na rin naman Ibabawas kasi yun doon sa penalty niya yung pagkakakulong niya Lalaya pa rin siya. Kasi nga, inuulit ko, 3 years lang yung kanyang sentensya dyan. Kaya hindi na nag-file ng memorandum ayon sa opinion namin. Kaya tuloy ang dating dito sa dulo, 'di ba? Dito sa may decision, ipakita ko muna sa inyo. Wait lang ha. Para maintindihan nyo. Ayan, In view of the foregoing circumstances, the court finds that the guilt of the accused was not proven beyond reasonable doubt. The accused appellant used Francis Leo Antonio Marcos and not his registered name, birth of Norman Antonio Mangusin in several documents, but considered there was doubt and whatever ako basa. So, na-fail yung prosecution na ginamit niya sa, nakalagay dito. Dahil hindi na sila nag-file ng memorandum, sinabi dito, the plaintiff appellee did not even argue and prove that the accused had a business transaction and some cause confusion and fraud as it failed to file a memorandum. Hindi na sila nag-file ng memorandum So, na-fail nilang patunayan na gamit sa business transaction yung name na Francis Leo Marcos. Nakuha nyo na? Hindi dahil ginagamit niya yung Francis Leo Marcos as totoo niyang pangalan. Ibang issue yun. Kasi nga hindi na nag-file ng memorandum Parang siguro kinatamaran na Yun ang pagkakaintindi ko. Or whatever reason. Ayoko naman sa negative naman kung sabihin kinatamaran na. O may reason sila but hindi na sila nag-file ng memorandum. Pero I'm so sure kung magfa-file yan, kaya naman sigurong patunayan yan na ginamit ni FLM sa Kaya nga, due to factor na yung pagkakakulong niya 3 years na at kung makakalaya pa rin yan dahil na-serve niya na yung sentence Kasi hinold siya sa kulungan dahil dun sa kasong human trafficking, di ba, that time. Now, ang hina-highlight kasi dito, mga kababayan ko, dito sa document na to, ito yung basahin nyo, yung ruling. Ito yung matagal nang binabasa. Kasi ibang issue kasi yung kaso ng anti-alias law Inuulit ko, ang anti-alias law ay paggamit ni FLM ng kanyang alias na Francis Leo Marcos sa business transaction. 'Di ba? Wala namang nangyaring gano'n na napatunayan yung Kaya talaga mare-reverse yung decision. Kasi hindi na sila nag-file ng memorandum. Kaya hindi siya guilty beyond reasonable doubt. So dito, ito yung gustong ipaunawa sa inyo kasi
itong ruling na to ang gusto naming ipaintindi sa inyo kasi. No? Ang nakalagay dito sa ruling, sa mismong documents, at the outset, the certificate of live birth of the accused appellant as Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by this court than the certificate of live birth of the accused appellant as Francis Leo Marcos. Sinasabi kasi dito mas binibigyan ng credence ng court. Ano ba ang meaning ng credence? Para maintindihan natin sabay-sabay ha. Credence. Ayan nakalagay dito, credence is the belief that something is true or valid, often synonymous with acceptance o tinatanggap. So nakalagay nga dito sa ruling, the certificate of live birth of the accused appellant as Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by this court than the certificate of live birth of the accused appellant as Francis Leo Antonio Marcos. Mas tinatanggap ng korte yung name niya na Norman Antonio Mangusin. 'Di ba? Ayan then dito sa baba, basahin natin. Here it was testified by Bernard B. Corrales, an employee, talagang mismong Philippine Statistics Authority na yung nagsabi na that the certificate of live birth of Norman Antonio Mangusin is on their file at their office, while the certificate of live birth of Francis Leo Antonio Marcos is not. Wala sa file nila yun. With that, it appears that the certificate of live birth of the accused as Norman Antonio Mangusin is an authentic copy. Mas authentic yung copy nung birth certificate niya as Norman Mangusin. As it was transmitted by the local civil registry of Bulacan, Bulacan to the civil registry general and duly filed therein. While the certificate of live birth of Francis Leo Antonio Marcos is spurious. Thus, the certificate of live birth of Antonio Mangusin is hindi in order itong ni Puginius. So malinaw naman ito yung ruling kasi Now, itong ruling na to, walang kinalaman ito dun sa kaso na anti-alias ni FLM. Sinasabi lang dito na kaduda-duda yung Francis Leo Marcos na birth certificate niya. Ito yung dahilan kung bakit pinalabas nila na late registered yon. Nasa debate namin dalawa ni Attorney Baarde yan Sinasabi ng abogado niya nun, si Attorney Johnny, hanapin natin yun Attorney Johnny, ito yung abogado ni FLM nung dati. Sabi ni Attorney Johnny dito, makinig tayo. Kasi may nilabas na silang may nilabas na silang birth certificate diyan Ito na yung galing Tarangan, Samar. Yung sinasabi nga ng NBI, wala siyang birth certificate. May sinasabi daw ang NBI na wala siyang birth certificate. Sabi ni Attorney Johnny. Debate namin dalawa ni Attorney Baarde ha. May sinasabi kasi ang NBI na walang birth certificate si FLM. At napatunayan nila yon dahil sabi nga ni Bernard P. Corrales, wala sa record nila yung FLM. Pagpatuloy natin. So pinakita ko, tatanungin kita, required bang kumuha ng birth certificate sa passport? Ito yung pinakita ko, di certificate, pinapakita ng PSA, yung birth certificate, hindi nag-i-exist. Malapit na yun kasi tapos na daw yung pag-present ng NBI ng kanilang head. Pero kung bakit ngayon lang lumabas yan? Ang tanong, bakit ngayon lang lumabas yan? Kasi during nung sa anti-alias law na
pagharap nila. Wala pa ito eh. Itong Tarangan Western Samar na birth certificate na to eh. Dapat before pala ng Tanong, bakit daw lang ngayon lumabas yan? Ito sagot ni Atty. Joni. siya, dapat man napakita. Ano kaya naging problema natin? Ba't hihintay natin ng ilutang yung birth Kaya certificate? sinasabi nila noon na may mga cases kasi noong panahon na may mga na-register na birth sa local civil register pero hindi na-forward sa NSO. No. Ang dahilan ni Atty. Joni noon, kaya hindi daw nakita sa database ng PSA yung pangalan ni FLM na Francis Leo Marcos Antonio. May mga pagkakataon daw kasi na nai-stack daw sa local civil registry yung birth certificate na hindi na-forward sa PSA. Tingnan mo kung gaano sila magpalusot. 'Di ba? Ngayon, ang tanong naman, kung ganun ang nangyari, paano naka-apply ng passport 'yan? Wala palang nakikitang birth certificate sa PSA. Paano naka-apply ng driver's license 'yan? Kailan lang na-rehistro sa birth certificate 'yan? Late register. Ito, leak audio ito. Leak audio ito ni FLM na tinuturuan niya si Sardong Batalan na i-late register yung birth certificate niya. Ito ay pinablish ni Boss Macmac Pablo. Pakinggan mo. Late registered siya ng 91. 91, okay po. Yun na yun. Yun na yung lahat yun. Basta 91 para tama. Kasi mas palapit pa ng 95 para. Sige mo. 5 taong pamatos. Pwede rin siguro, mas maganda. 1986, 85, para mas maganda. Kaya na yun. Tama? Sila yung namimili kung kailan date ililate register kunyari. Ngayon, ito kasi pwede sanang gawing evidence to, kaya lang wiretapping ito eh. Hindi ito pwedeng gamitin as evidence. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko na abot na natin yung katotohanan na yung name na yan ay peke. Kaya lang, hindi pwedeng gawing evidence to kasi ito ay wiretapping. Naiintindihan nyo na? 'Di ba? Ang sabi nung ganito yung nangyari. Ang sabi nung taga PSA, wala kaming record ng FLM dito. Ang meron lang kami, Norman Mangusin lang. Now, ang palusot nila, Sir FLM, may mga pagkakataon pala na, yung sabi ni Atty. Joni, may mga pagkakataon po pala na yung mga birth certificate ay nai-stack sa local, hindi na i-forward sa PSA. Granting na totoo yun, ang tanong nga, bakit naka-apply yan ng passport at driver's license? Okay, passport na lang. Kasi requirement sa passport, di ba? Authentic copy ng PSA. Wala pa pala sa PSA nun. Paano naka-apply ng passport yan? Kasi nga, ang gamit niyang birth certificate na fake ay ito. Saan na ba yun? Ito. Yung Francis Leo Marcos. Meron siyang birth certificate na pinasa na FLM na Baguio yung kapanganakan niya, hindi Samar. Yun yung peke. May Baguio City siya na birth certificate. Kaya napapansin mo, nung time na hinarap ni FLM yung kanyang passport, ang birthplace doon, Baguio. Yung isang legit na nasa PSA nakalagay Samar. Paano nangyari 'yun? 'Di ba? Kasi nga fake yung pinang-apply sa passport. Yun yung napatunayan ng NBI doon. Na nakukuha niyo na ibig ko sabihin. Then suddenly gumawa sila ng paraan na magkaroon siya ng quote-unquote legit na birth certificate na makikita sa PSA. Yun na yung pinalate register nila sa Tarangan Western Samar. Nakuha na? Kung hindi nyo pa rin makuha, di wala na po ako magawa doon. 'Di ba? So yun po yung pinakita ni Food Genius na sana naiintindihan nyo
walang kinalaman yun dun sa dun sa pagkaka-acquit niya sa anti-Elias law. Na-acquit siya kasi nga hindi na nag-file ng memorandum yung kaaway na may sarili silang dahilan. So sana maintindihan nyo na So yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.